Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1901 hanggang 1910. Ang ilan sa mga individual na iyon ay kabilang sa nangungunang 10 prodigy sa listahan. Hindi na kailangang sabihin, upang makamit ang katayuan ng isang elite na disipulo sa Grande Uno sect ay nangangailangan ng pambihirang lakas. Ang bawat isa sa kanila ay hindi bababa sa isang level 6 Supreme Saint, at sila ang bumubuo sa gulugad ng sekta kahit na hindi sila marami. Ang bawat isa sa kanila ay sapat na malakas upang maging isang haligi ng isang mas maliit na sekta. Kabaligtaran ni Shyam at ng maraming iba pang mga piling disipulo na nagkimkim ng paninibugho kay Severin matapos siyang maging ika-6 na pangunahing disipulo, ang 5 dakilang pangunahing disipulo ay mas interesado kay Severin kaysa sa anupaman. Sa loob ng isang maayos na inaalagaang bakuran ng hardin sa Sixth Mountain ay nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng asul na gown. Naka-cross-leg siya sa tabi ng isang kaldero at may nakatali sa kanyang baywang ng isang aqua blue na silk bow. Pinalamutian ng gintong hairpin ang kanyang mahabang itim na buhok, at puting boto na may burden na gintong seda ang kumumplito sa kanyang damit. Kitang-kita ang kanyang magandang bukong-bukong, at tila umakma ang mga ito sa kanyang malamig at magandang hitsura. Ang kanyang kaakit-akit na mga mata at pinoong balat ay nagmistula sa kanya na isang anghel na bumaba sa lupa at hindi pa hinaluan ng mundo. Ang babae ay si Celeste Mullen, ang kababalaghan ng Sixth Mountain at ang nag-iisang babae sa 5 pangunahing disipulo. Si Celeste ay isang babae noon, at nagkataon na ang mga elder ng sekta ay nakatagpo sa kanya at nalaman na siya ay nagtataglay ng Forest Constitution. Ito ay isang bihirang element constitution na partikular na tumutugon sa alchemy, na ginagawa siyang isang natatanging talento sa larangan ng alchemy. Kaya naging disipulo si Celeste ng ika-6 na bundok ng Grande Uno sect. Nang matanggap siya sa sekta, natupad niya ang kanyang mga inaasahan at nagpakita ng pambihirang talento. Bukod sa mabilis na tagumpay sa Supreme Saint, nakamit din niya ang katayuan ng 5th grade alchemist. Dahil sa kombinasyon ng mga talentong iyon, ang kanyang pag-akyat sa pagiging isang pangunahing disipulo ay tila naging bato, at ang sekta ay nagbigay ng katayuang iyon sa kanya noong 1 taon. Hindi tulad ng iba pang mga pangunahing disipulo na piniling magkaroon ng kanilang isla, nagpa siya siyang manatili sa Sixth Mountain. Nagulat si Celeste sa balita ng ika-6 na core disciple habang nakakross ang paa sa tabi ng kaldero. Ito ay dumating bilang isang malaking pagkabigla na kahit na ang tableta sa loob ng kaldero ay nasunog nang hindi niya napapansin. Sa hindi kalayuan, isang matandang babae ang marahan na pinarusahan si Celeste at pinayuhan siya na hayaang masunog ang tableta. Hindi mo ko pinapansin, Celeste. Marahil ay masyado akong naging maluwag sa iyo sa lahat ng ito. Ngumiti si Celeste at naiinis na ipinaliwanag ang kanyang pagkalito. Nahuli lang ako sa balita ng ika-6 na pangunahing disipulo. Pagkatapos ay nagtanong siya ng may kuryusidad. Sa tingin mo, bakit humiwalay ang sect leader natin sa tradisyon ng pagkakaroon ng 5 pangunahing disipulo, Tita Zelia? Nagkibit balikat si Zelia sa tanong. Sigurado akong may mga dahilan ang ating sect leader. Ako ay isang elder lamang, kaya hindi ko alam ang kanyang mga iniisip. Gayunpaman, malinaw na ang bagong batang ito ay napakatalino, kung hindi, ang ating sect leader ay walang dahilan upang sirain ang tradisyon. Ang katwiran ni Zelia ay may katuturan kay Celeste. Si Celeste ang may pinakamababang antas ng pagkamit sa 5 pangunahing disipulo, dahil kamakailan lamang ay nakagawa siya ng tagumpay sa level 8 Supreme Saint. Gayunpaman, kakaunti ang nangahas na hamanin siya para sa kanyang pwesto dahil sa kanyang talento sa alchemy at sa kanyang reputasyon bilang ang pinakamagandang babaeng disipulo sa sekta. Maraming elite na disipulo ang naghahangad na maging mga pangunahing disipulo, at naniniwala siyang haharapin ni Severin ang maraming hamon mula sa kanila dahil sa kanyang katayuan bilang isang bagong dating na binigyan ng exception. Dahil malapit ang Sixth Mountain sa Pearl Light Isle, kumuha si Celeste ng tableta na may siksik na espiritual na enerhiya. Maaari ka bang magpadala ng isang tao na maghahatid ng 6th grade Bright River Pill sa Pearl Light Isle? Sa ibang lugar, sa isang lumulutang na isla na hindi kalayuan sa 4th Mountain, mayroong siksik na espiritual na enerhiya at hindi mabilang na espiritual na mga ibon na lumilipad sa himpapawid.
Ang mga espiritual na halamang gamot ay dumarami ng husto, at ang mga ito ay dumating sa lahat ng uri ng kulay. Sa gitna ng isla ay naroon ang isang binata na nakasuot ng lila na idinilat ang kanyang mga mata saglit. Ang binata ay mga 20 taong gulang, at siya ay nagliliwanag ng isang aura na kasing dakila at kalawak ng pagsikat ng araw. Isang simpleng pagwagayway ng kanyang kamay ang lumikha ng mga ripples sa nakapaligid na hangin, sa kagandahang loob ng espiritual na enerhiya na taglay ng isang level 8 Supreme Saint na tulad niya. Ang kanyang mga gininto ang mata ay partikular na kaakit-akit, halos parang maaari nilang dalhin ang isa sa isang misteryosong mundo kung ang isa ay tumitig sa kanila ng matagal. Raymond Trujillo ang kanyang pangalan, at siya ay nireranggo sa ika-4 sa 5 pangunahing disipulo. Siya ay sikat sa pagkakaroon ng isang element constitution na kilala bilang Battle Constitution. Mayroon din siyang tinatawag na Void Breaker Eye. Sa nakaraan, natalo niya ang isang level 9 Supreme Saint sa kabila ng pagiging isang level na mas mababa. Ang balita ng isang karagdagang core disciple ay lalong nagpaganyak sa pagkamausisa ni Raymond. Ang tanging mga individual na itinuturing ng mga pangunahing disipulo bilang kapantay ay ang iba pang mga pangunahing disipulo. Ang mga elite na disipulo ay itinuring lamang na bahagyang mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, anuman ang tunay na lakas ng mga elite na disipulo. Ang mga pangunahing disipulo sa Grundy Uno sect ay may kakayahang humawak ng kanilang sarili laban sa mga taong mas malakas kaysa sa kanila. Ang mga pangunahing disipulo ay magiging mga leader sa hinaharap ng sekta, o marahil ay makipagsapalaran sa mas malawak na mundo ng Midland at sumali sa Grundy Uno Sacred Land. Dati ay mayroon lamang 5 pangunahing disipulo sa sekta. Si Celeste, ang babaeng alchemy prodigy, ay hindi nakipag-agawan para sa posisyon ng sect leader o sa pagkakataong makapasok sa Grundy Uno Sacred Land, hindi katulad ng 3. Si Carl, ang first-rank core disciple, ay isang Paragon na napapabalitang inapo ng isang maalamat na powerhouse. Kamakailan lang ay naging Paragon siya. Si Spencer Yade, ang pangalawang pangunahing disipulo, ay nagtataglay ng True Dragon Constitution at pisikal na mas malakas kaysa sa isang tunay na dragon. Sa pamamagitan ng kanyang natatanging element Constitot Ion, naintindihan niya ang isang espesyal na pamamaraan na maaaring kalabanan ang lakas ng dragon. Nakapatay daw siya ng isang kalaban na isang antas na mas malakas kaysa sa kanya noong nakaraan. Ang ikatlong pangunahing disipulo, si Riley Boyer, ay nagtataglay ng mabigat na 9 body constitution. Sa paglitaw ng ika-6 na pangunahing disipulo, si Raymond, na dating may pinakamahinang tagumpay sa kanila, ay nadama ang kanyang sarili na naakit sa mga nangyayari. Kahit na curious siya tungkol kay Severin, napagtanto ni Raymond na si Severin ay haamon ng mga seloso na piling disipulo at hindi ang mga pangunahing disipulo tulad niya. Umiling siya at mamulong. Sana mapanatili mo ang iyong posisyon bilang isang pangunahing disipulo, Severin. Hindi alam ang sensasyong dulot ng kanyang tunay na pagkakakilanlan sa Grundy Uno sect, nakaranas si Severin ng exponential growth ng spiritual energy. Sa kanyang energy core, tila nag-transform ito na parang isang gintong karagatan na kumikinang sa espiritual na enerhiya. Bumagsak ang malalaking alon sa hadlang ng kanyang energy core, na parang gustong palakihin ang laki nito. Bukod sa pagkondensasyon ng kaluluwa ng isang tao, ang pagsasanay ng isang Supreme Saint ay nagsasangkot ng pag-activate ng ilang mga punto sa loob ng kanilang mga katawan. Ang mga puntong ito ay karaniwang kilala bilang acupoints o meridian point, at mayroong 365 puntos sa buong katawan ng isang tao. Layunin ng mga Supreme Saint na buksan ang mga meridian na ito ng isa-isa, na ginagawang mga lalagyan para sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, isa-isang binuhay ni Severin ang mga meridian. Hindi nagtagal, lumakas ang kanyang enerhiya. Makalipas ang ilang araw, isang bugzo ng hangin ang bumungad sa katawan ni Severin. Sinabayan pa ng pag-click na tanging siya lang ang nakakarinig sa kanyang isipan, at tila nagmumungkahi na may nakalabas na kadena. Kasunod ng pambihirang tagumpay na iyon, ang aura ni Severin ay tumaas sa level 4 Supreme Saint.
Matapos maibuga ang kanyang negatibong enerhiya, sinisiyasat ni Severin ang kanyang primal spirit at tuwang-tuwa nang mapansin na ang malastar na meridian sa kanyang katawan ay mabilis na nilalamon ang nakapalibot na espiritual na enerhiya. Ang mga meridian na iyon, na nakatago sa iba't ibang bahagi ng kanilang enerhiya, ay maaaring hindi mapanatili ang malaking espiritual na enerhiya sa kanilang sarili, ngunit ang pinagsama-samang epekto ay lubhang kapansin-pansin. Naramdaman ni Severin na ang kanyang lakas ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa dati. Siya ay walang kahirap-hirap na magpakawala ng daan-daang talampakan ng espiritual na kapangyarihan, na may kakayahang papantayan ang mga bundok at kahit napawiin ang mga 9th grade spiritual weapon na pinahahalagahan ng karamihan ng mga royal saint. Higit sa lahat, naramdaman ni Severin na ang bawat solong cell ay tumutunog sa loob ng kanyang katawan pagkatapos ay activate ang mga meridian na iyon, kahit na hindi siya aktibong gumagamit ng anumang pamamaraan. Ang kanyang katawan ay tila naging likas na umaayon sa pagsipsip ng nakapalibot na espiritual na enerhiya. Sa pagbawi ng kanyang atensyon mula sa kanyang primal spirit, nagpasya si Severin na tawagan ito ng isang araw at tapusin ang kanyang mga pag-iisa. Mga 160 meridian ang na-activate, kaya naiwan ang isa pang 200. Iba ang pagunlad ng mga Supreme Saint mula sa iba pang mga antas ng pagkamit, dahil ang kanilang pangunahing diin ay ang pag-activate ng mga meridian sa loob ng kanilang katawan. Humigit kumulang 40 meridian ang nangangailangan ng pag-activate sa loob ng unang yugto, at ang pinakalayunin ay buksan ang lahat ng 365 meridian sa buong katawan. Madarama ng practitioner ang mundo at magkaroon ng koneksyon sa pagitan ng langit at lupa. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kapangyarihan ng langit at lupa ang isang tao ay makakaakyat sa Paragon level. Iyon ang naghiwalay sa Supreme Saint sa Royal Saint. Bagamat ang ilang mga kahanga-hangang tao ay maaaring lumampas sa kanilang antas laban sa mga mas matataas na antas na kalaban habang sila ay nasa level 9 Royal Saints pa rin, ang pag-activate ng mga meridian na iyon sa katawan ng isang Supreme Saint ay makakapigil sa pagsisikap ng naturang level 9 Royal Saints. Ilang Supreme Saint ang maaaring lumampas sa kanilang antas sa mga tuntunin ng lakas, at ang mga tiyak na maaaring magkaroon ng natatanging talento. Nang makumplito ang kanyang pag-iisa, lumipat si Severin upang maging pamilyar sa kanyang sarili ang mga mahalagang armas at mga diskarte sa star grade na ibinigay sa kanya ni Oscar. Sa pag-iisip tungkol dito, kinuha niya ang Scarlet Sky Sword at sinimulan ang pagsasanay nito. Habang ang Scarlet Sky Sword ay lumitaw na hindi kapansin-pansin sa una, si Severin ay nag-apoy sa mga apoy nito sa proseso ng pagsanay sa kanyang sarili dito. Isang maningning na banal na liwanag ang sumanib sa espada, at ang kasunod na ugong ay hudyat ng paglabas ng isang mabigat na espada. Ang espada ay pumutok sa langit, at ang presyon ay napakalakas na kahit ang isang level 4 Supreme Saint na tulad ni Severin ay nagulat sa matinding sakit sa kanyang balat. Pagkatapos ng mga araw ng mahigpit na pagsasanay, ang espada ay unti-unting hamupa, na iniiwan ang Scarlet Sky Sword na nagmumukhang ranggong espiritual na kayamanan. Puno ng malawak na espiritual na enerhiya, isang pag-iisip lamang ang kailangan para mapatay niya ang isang target na 10-10 milya ang layo. Ang lakas nito ay maliwanag na ilang beses na mas marami. Mas mataas kaysa sa isang ordinaryong espiritual na sandata ng ika-9 na baitang. Kasunod ng kanyang nagawa, si Severin ay nagpahinga ng 2 araw bago muling pumasok sa pag-iisa. Ang kanyang bagong layunin ay ang Grundy Uno Treasured Notes, isang pagsasanay sa pagsasanay na kinikilalang pangunahing pamamaraan ng Grundy Uno sect. Nagtataglay ito ng potensyal na itaas ang tagumpay ng isang tao sa Supreme Saint, dahil ipinagkaloob nito sa isang tao ang walang kapantay na kapangyarihang pumatay gayon din ang mabigat na mga maniobra. Noon pa man ay sinubukan ni Severin na unawain ang mga pagsasanay na ipinasa sa kanya ng Old Waco, ngunit ang ilan sa mga kaalaman ay hindi kumpleto dahil ang Old Waco ay umakyat na sa isang mas mataas na kaharian. Dahil dito, nahirapan si Severin sa pag-navigate sa Supreme Saint. Kahit na binisita ng Old Waco ang Blue Realm at nag-iwan ng ilang kaalaman, magiging isang Herculean na gawain para kay Severin na tuklasin ang napakalawak na teritoryo. Nagpasya si Severin na isantabi iyon sa ngayon at ibaling ang kanyang atensyon sa pagsasanay ng Grundy Uno Treasured Notes. 2 buwan ang lumipas sa isang iglap.
Lumabas si Severin mula sa kanyang silid na may mga mata na kumikinang na parang kidlat. Sa kanyang pagtayo, isang kaluskos ang umalangaw sa kanyang buong katawan, at ang kanyang payat na anyo ay pinalamutian na ngayon ng mga kilalang kalamnan. Napapaligiran ng saganang espiritual na enerhiya, ang bawat hiningang inilabas ni Severin ay parang mga arrow na pumapatak sa berdeng laryong sahig sa harapan niya. Ang impluensya ng Grundy Uno Treasured Notes ay dumami sa kanyang katawan, dahilan upang ang kanyang mga sel ay sumailalim sa isang pagbabago na nagpahusay sa texture ng kanyang balat sa isang banal na kalidad. Ang kanyang balat ay banayad na malasotla, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng halimuyak na nakapagpapaalaala sa mga immortal na binabanggit sa mga alamat. Pagkatapos magsagawa ng mental assessment sa kanyang pisikal na estado, natuwa si Severin sa kinalabasan at nakahinga ng maluwag. Sulit ang 2 buwang pag-iisa. Ang kanyang pisikal na lakas ay naging maihahambing sa isang mabangis na hayop, at ang sigla sa kanyang dugo ay halos kaga sa isang dragon. Ang kakayahan ng isang Supreme Saint na lumampas sa mga antas ay higit na nakasalalay sa mga salik tulad ng bilang ng mga meridian na binuksan, ang konstitusyon, kasanayan sa kasanayan, at kalidad ng espiritual na kayamanan. Sa pagbukas ng mahigit 100 meridian, isang chaotic constitution, at ang mid-rank na Scarlet Sky Sword na pamilyar sa kanya ni Severin, naniniwala siyang may kumpiyansa siyang makakaharap sa isang level 6 Supreme Saint. Matapos mawalan ng malay, bumangon si Severin at nagpahayag. Mahigit na 2 buwan na akong nagsasanay, kaya oras na para umalis ako sa pag-iisa. Habang siya ay naginat, ang kanyang mga buto ay gumagawa ng isang kaluskos na tunog. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa looban na nababalutan ng hanay ng pagtitipon ng espiritu ng Pearlite Isle. Ang mga ulap at ambon ay dumagsa, at ang masaganang espiritual na enerhiya ay lumaki hanggang sa punto kung saan ang hangin ay napuno nito. Ang makapal na fog ay lumikha ng isang mala-fairyland na anyo, na mas pinaganda ng sinag ng araw. Ang sinumang Supreme Saint na nakatayo roon ay nakadarama ng kailanawan sa kanilang puso at baga, lahat ay dinalisay ng mayamang espiritual na enerhiya. Kung ang mga ordinaryong tao ay naninirahan doon, sila ay magiging malaya sa mga sakit at mananatili sa mabuting kalusugan sa lahat ng oras. Hinahangaan pa rin ni Severin ang tanawin ng isla nang magtanong si Wulrich. Tinapos mo na ba ang iyong pag-iisa? Si Wulrich, nakasuot ng plain cyan training uniform, ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno sa looban habang nakikipaglaro ng chess kasama si Felipe. Pinagmasdan ni Severin ang maluwag nilang kilos at nagkomento. Mukhang marami kang oras sa iyong mga kamay. Hindi ba kailangan mong magsanay? Nakuha na ni Severin ang ilang pangunawa sa mga nangyayari sa labas habang siya ay nagsasanay. Ang Pearlite Isle token na ibinigay ni Oscar ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng pangkalahatang kahulugan sa isla. Sa nakalipas na 2 buwan ng kanyang pag-iisa, si Wulrich at ang iba pa ay unang napuno ng pananabik. Nang mawala iyon, si Diane at ang mga babae ay nag-iisa habang si Wulrich at ang kanyang grupo ay nawala ng matagal o naglaro ng chess. Sa gitna ng isang patio, itinaas ni Wulrich ang kanyang mga kilay habang siya ay gagawa ng kanyang hakbang at itinuro. Hindi lahat ng tao ay kasing galing mo, Severin. Ginagawang pangalawang kalikasan mo na ang pagsasanay ng chaotic constitution. Kamakailan lang, kami ni Felipe ay nakapasok sa level 1 Supreme Saint hindi nagtagal pagkarating namin sa Sagradong Lawa, at magkakaroon kami ng aming matatag na pundasyon na dapat pasalamatan kung kami ay mapalad na umunlad sa level 2 Supreme Saint sa isang pagkakataon. Nakangiting sabi ni Felipe. Huwag mong gawin ito sa maling paraan, Severin, ngunit kailangan mong magkaroon ng balanse sa pagitan ng trabaho at pahinga. Ang pag-iisa sa iyong sarili sa buong araw ay magiging mapurol katulad ng isang estatwa. Ang dobleng kilos ni Wulrich at Felipe ay nagdulot kay Severin na medyo nataranta, ngunit alam niya na sila ay may perpektong kahulugan. Sa panahon nila sa Sky Blue Sect, mabilis na umunlad ang lahat dahil nagbigay si Severin ng mga table tasks para sa lahat. Ang tulong na iyon ay nagbigay daan sa lahat, kahit na hindi gaanong matalino, na gumawa ng halos walang hirap na tagumpay. Gayunpaman, halos walang progreso si Severin sa alchemy mula noong dumating siya sa Blue Realm.
Kahit na ang Grundy Uno sect ay nagbibigay ng mga table task bawat buwan, ang kakaunting mapagkukunan ay hindi sapat para sa mga Supreme Saint upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Mapalad si Woolrich at ang Great Elder na magkaroon ng Element Constitution, kaya tinatanggihan ang ilan sa mga paghihirap na kakaharapin ng mga ordinaryong practitioner. Maaaring tumagal pa ng ilang buwan para sa gayong mga alagad upang makamit ang isang pambihirang tagumpay. Hindi napigilan ni Severin ang mapangiti ng mapait ng mapag-isipan iyon. Sinubukan niyang pinuhin ang 6th grade pill na Prima Spirit pill na ibinalik sa mga Chortos sa Nunto City, ngunit nabigo ito dahil sa hindi niya pamilyar sa formula at sa mataas na halaga ng mga materyales. Dapat akong maglaan ng oras na ito upang pahusayin ang aking mga kasanayan sa alchemy. Mas mabuti kung ako ay maging isang 6th grade alchemist. Sa ganitong paraan, si Dian at ang iba pa ay maaabutan ang aking lakad at mas makaasenso. Napaisip si Severin sa sarili. Ang kanyang mga asawang sina Dian, Sofia, Sheila, at Gilda ay pawang nagtataglay ng Spirit Constitution. Kahit na sila ay itinuturing na mga kahanga-hanga sa loob ng Blue Realm, ang kanilang pag-unlad ay nahadlangan dahil sa pagtaas ng kahirapan na kinakaharap ng mga may mas mataas na antas ng pagkamit. Ang kakulangan ng mga mapagkukunan ay isang malaking kadahilanan na nag-aambag sa hamon na iyon. Isang bigla ang naisip si Severin at umiling siya na may mapait na ngiti. Nakakahiya kung gaano kahalaga ang mga tabletang ito na 6th grade. Maaaring isa akong Supreme Saint, ngunit 8 o 9 na hanay ng mga materyales na panggamot para sa Prima Spirit pill lang ang kaya kong bilhin. Kung wala sa mga materyales ang tutulong sa akin para umasenso sa pagiging 6th grade alchemist, walang masasabi kung kailan ako magkakaroon ng pambihirang tagumpay. Ang mga table task na 6th grade ay napakamahal, at nakuha lamang ni Severin ang 2 set mula sa Chortos. Ito ay isang catch-up na sitwasyon. Ang isang alchemist ay kailangang pagbutihin ang kanilang mga kasanayan, ngunit sa paggawa nito, ang malawak na hands-on na pagsasanay gamit ang mga tunay na materyales ay kailangan upang mapataas ang rate ng tagumpay. Matapos mag-isip ng ilang sandali, naalala ni Severin ang kanyang pakikipag-usap sa Jacob, ang nag-aangking alam ng Grand Uno sect. Nagkaroon ng alchemy tower na nasa tabi ng 6th mountain kung saan maraming alchemist ang nag-practice ng kanilang craft. Nagpasya si Severin na galugarin ang tore sa pag-asang mapahusay ang kanyang alchemy. Ang boses ni Woolrich pagkatapos ay nag-ambala sa kanyang mga iniisip. Dapat kang maging mas maingat sa mga araw na ito, Severin. Natigilan sa seryosong ekspresyon ng mga ito, tanong ni Severin. May mali ba? Time na paliwanag ni Woolrich. Bueno, mahigit 2 buwan ka nang nag-iisa, at may pagkakataon na maraming elite na disipulo ang lihim na naghahanda upang hamanin ka para sa iyong lugar. Iyon ay magpapaliwanag kung bakit pinapayuhan siya ni Woolrich na panatilihin ang kanyang pagbabantay. Pinahintulutan ng Grundy Uno sect ang mga elite na disipulo na hamanin ang mga pangunahing disipulo, at ang mananalo ay magiging bagong pangunahing disipulo. Ang ganitong pamamaraan ay maaaring mukhang malupit, ngunit ito ay nagsulong ng isang malusog na kompetisyon na nagsisiguro na tanging ang pinakanamumukod tanging kandidato ang handang humalili sa pinuno ng sekta. Bilang ika-6 na pangunahing disipulo, ang presensya ni Severin ay walang alinlangan na nagdulot ng kaguluhan, at maraming mga piling disipulo ang nagnanais sa kanyang posisyon. Napangisi si Severin nang marinig iyon. Pamilyar siya sa reputasyon ni Shiam at alam niyang nasa ika-10 siya sa lahat ng prodigy sa Grundy Uno sect. Naabot ni Shiam ang isang kahanga-hangang level 5 Supreme Saint. Ang mga ranggo ay nakonsepto upang hikayatin ang mga disipulo na ibigay ang kanilang lahat sa panahon ng pagsasanay. Ang sinumang makapasok sa listahan ay nag-utos ng pinakamataas na paggalang at pangalawa lamang sa 5 pangunahing disipulo. Ang pagraranggo ni Shiam sa nangungunang 10 ay nagpahiwatig ng kanyang malaking lakas, at siya ay patuloy na nagbigay ng mga liham ng hamon kay Severin sa pamamagitan ni Woolrich at Felipe. Gayunpaman, binaliwala ang mga hamong iyon dahil nasa pag-iisa pa rin si Severin, at halos hindi inaasahan ni Severin na mahahanap niya ang kanyang sarili sa sitwasyong iyon sa sandaling makalabas siya sa Pearlite Isle. Matamang tumingin si Shiam kay Severin habang inilalabas ang espiritual na enerhiya ng isang level 5 Supreme Saint. Ang kanyang kahanga-hangang presensya ay nagresulta sa pagbabago-bago ng hangin sa paligid niya,
na nagdulot ng isang maliit na sandstorm na tila binubuo ng maliliit na talam na matutulis na labaha. Hinarap ni Xiam si Severin. Gaano kakalakas na ang pinuno ng sekta ay kailangang gumawa ng exception para sa iyo sa ika-6 na pangunahing disipulo. May sapat ka bang lakas ng loob na tanggapin ako sa aking hamon? Napangisi si Severin sa pressure ng aura ni Xiam. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay. Ang nakakatakot na mga talom ng hangin ay naging hindi nakakapinsalang mga kinang ng liwanag. Medyo naiinis si Severin sa demanding na tono ni Xiam at sinabing, "Ikinagagalak kong ipadala ka upang makilala ang iyong gustong mangyari." Hindi tinanggihan ni Severin ang hamon, dahil mayroon ng sapat na mga tao na nanggugulo kay Woolrich at sa iba patungkol sa paghamon sa kanya sa nakalipas na 2 buwan. Ang tugon ni Severin ay nag-iwan ng mapait na lasa sa bibig ni Xiam. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin habang siya ay gumanti. "Matalas ang dila mo. Tingnan natin kung ang lakas mo ay tumutugma sa iyong kay-abangan." Dahil doon, tumakbo siya sa isang daloy ng liwanag at dumiretso sa challenge arena ng sekta. Sinundan ito ni Severin, na tinitingnan ang paghaharap na ito bilang isang pagkakataon upang igiit ang kanyang sarili at magpadala ng babala sa lahat ng gustong magdulot ng kaguluhan para sa kanyang grupo sa Pearlite Isle. Xiam, sa kabilang banda, ay natuwa na magkaroon ng pagkakataong palitan si Severin bilang isang pangunahing disipulo kung kaya niyang talunin si Severin sa hamon. Ang mga mapagkukunan at pagtrato na matatanggap ng isang pangunahing disipulo ay walang alinlangan na lubhang nakatutokso sa kanya. Nagdulot ng kaguluhan sina Severin at Xiam nang makarating sila sa arena malapit sa Fifth Mountain. Si Severin ay halos nanatili sa pag-iisa sa Pearlite Isle mula noong sumali sa Grandi Uno sect at hindi kailanman nagpakita sa labas ng isla. Pagkatapos ng lahat, siya ay masyadong abala sa pagsasanay at pamilyar sa kanyang sarili sa mga diskarte at armas. Gayunpaman, ang kanyang pangunahing disciple robe ay makikilala sa isang sulyap, at agad na nalaman ng lahat na siya ang bagong core disciple. Higit pa rito, kilala si Xiam bilang ang ika-10 ranggo na elite na disipulo, kaya natural na natuon ang atensyon sa kanilang dalawa. Tingnan mo, nakasuot siya ng damit ng core disciples. Hindi ko pa siya nakita noon, kaya hulaan ko na siya ang ika-6 na core disciple. At kasama niya si Xiam. Nasa ranggo siya na ika-10 sa rangkang ng mga kababalaghan. Marahil ay masasaksihan natin ang isang kawili-wiling labanan. Bakit patatayo doon ang bagong core disciple kasama si Xiam kung hindi sila magkakaroon ng duel? Narinig ko na ang Severin na ito ay nanatiling liblib sa Pearlite Isle mula noong siya ay dumating. Ilan sa aming mga piling disipulo ay gustong hamanin siya, at tila si Xiam ang may karangalan na maging una. Sa tingin mo ba ay papalitan ni Xiam ang posisyon ni Severin bilang ang pinakabagong core disciple? O sa tingin mo ba ay itinatago ni Severin ang kanyang tunay na lakas? Napakapabigla-bigla si Severin. Si Xiam ay isang makapangyarihang level 5 Supreme Saint. Pinapayagan ni Severin ang kanyang mga emosyon na hawakan siya. Isa na siyang pangunahing disipulo, at lahat ng mga nagdududa na ito ay hindi na magdududa sa kanya hanggat nananatili siya sa Pearlite Isle upang sanayin at pagbutihin ang kanyang sarili. Ang mga alagad na malapit sa arena ay agad na nakipag-usap ng tahimik nang makita ang pagdating ni Severin at Xiam. Naramdaman ng ilan na masyadong impulsive si Severin, dahil si Xiam ay isang level 5 Supreme Saint na nasa ika-10 sa rangkang. Maaaring isang pangunahing disipulo si Severin, ngunit marami ang nadama na ang kanyang lakas ay mas mababa dahil 2 buwan pa lang mula nang siya ay sumali. Ang hindi kinaugalian na desisyon ni Oscar na italaga si Severin bilang ika-6 na pangunahing disipulo ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa Grandi Uno sect, lalo na sa mga pilinghenyo na naghahangad na humawak sa posisyon na iyon. Marami ang naghangad na malaman ang higit patungkol sa background ni Severin, at marami sa kanyang mga tagumpay ang nalaman sa lalong madaling panahon, tulad ng kanyang mabilis na tagumpay sa Sagradong Lawa at ang kanyang mga tagumpay laban kay Thorold at Jangar. Gayunpaman, si Xiam ay isang level 5 Supreme Saint at isang henyo ng sekta. Siya ay itinuturing na isang mabigat na kalaban ng mga manunood, at ang karamihan ay naniniwala na siya ay mananalo sa tunggalian kay Severin. Pagdating sa arena, nilapitan ni Xiam ang elder na responsable sa pangangasiwa sa arena. Si Mor Ian,
ang elder na nakatagpo ni Severin noong araw na dinala siya ni Oscar sa Pearlite Isle. Tumingin si Morian kay Severin na nakakunot ang noo at nag-iingat. Mag-isip ng 2 beses, Severin. Ang mga pangunahing disipulo na kamakailan lamang ay sumali sa sekta ay hindi kasama sa mga hamong ito sa unang 3 buwan. May karapatan kang tumanggi sa isang hamon sa sandaling ito. Gusto niyang linawin kay Severin na ang paghakbang sa arena ay isang seryosong bagay. Ang pagkawala ay hindi isang opsyon para sa isang pangunahing disipulo, at anumang slip-up ay maaaring magastos. Naroon siya noong dinala ni Oscar si Severin sa sekta, at naunawaan niya kung gaano kahalaga ang ibinigay ng pinuno ng sekta kay Severin. Bilang isang elder, nakatanggap siya ng impormasyon ng mas mabilis at mas tumpak kumpara sa impormasyong natanggap ng mga alagad. Kaya alam niya na si Severin ay nakabuo ng isang banal na konstitusyon sa sagradong lawa. Ang tiyak na konstitusyon na mayroon si Severin, na kilala bilang Chaotic Constitution, ay nakatakdang maging isa sa mga haligi ng sekta sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng matatag na pagsasanay. Si Severin, gayunpaman, ay determinado na magpatuloy. Paki-set up ang arena. Nais niyang tapusin ang pakikipaglaban kay Xiam sa lalong madaling panahon upang makapagpatuloy siya upang mapabuti ang kanyang alchemy sa Alchemy Tower. Nakita ni Morian ang determinasyon sa mga mata ni Severin at kinilala ang desisyon ng huli. Pinaandar niya ang kalasag sa arena at sinabing, kung iyon ang kaso, pagkatapos ay hayaan ang tunggalian magsimula. Napabuntong hininga ang mga nanonood sa pananabik sa nalalapit na labanan. Nang makatungtong sa arena, kinuyam ni Xiam ang kanyang mga kamao at sinabing, akala ko duwag ka na mananatili sa Pearlite Isle magpakailanman. Sa isang kisap mata, mabilis na naglunsad ng pag-atake si Severin ng walang babala, na nag-iwan sa likod ng isang serye ng mga after images habang nagmamadali siyang pumunta kay Xiam ng may kapansin-pansing bilis. Nagulat si Xiam sa biglaang pag-atake, at mabilis niyang pinakilos ang kanyang espiritual na enerhiya upang bumuo ng isang proteksyon na kalasag sa kanyang harapan bago pa man mapunta sa kanya ang suntok ni Severin. Dama po ang kamao ni Severin sa proteksyon na kalasag sa harap ni Xiam, at isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag ang sumabog. Ang impact ay nagtulak kay Xiam ng ilang talampakan paatras. Si Xiam, bilang isang Supreme Saint, ay mabilis na nag-react. Itinaas niya ang kanyang kamay ng walang gaanong abala at nagpatawag ng mahabang espada na may malalamig na kinang na parang hamog. Siya pagkatapos ay laslas sa direksyon ni Severin, at ang bilis ng kanyang pag-atake ay napakabilis na ang isang matalim na tunog ng pagsipol ay ginawa. Ang espada ay nagbuga ng isang pamatay ng malamig na hangin, at ito ay napakalamig na maaari pa nitong i-freeze ang mismong kawalan. Talagang matatalo ka. Ipinahayag ni Xiam na may mabangis na ngiti. Isaalang-alang na isang karangalan ang matalo ng aking Black Ice Sword. Bagamat ang kanyang Black Ice Sword ay isang mababang ranggong espiritual na kayamanan, pinahusay ni Xiam ang kabagsikan nito sa pamamagitan ng pagbubuhos dito ng 10,000 taon na halaga ng itim na yelo. Ito ay sapat na malakas upang karibal iyon ng isang mid-grade espiritual na kayamanan. Higit pa rito, ang espada ay ganap na naaayon sa mga kakayahan ni Xiam, na nagpapahintulot sa kanya na ilabos ang 200% ng kanyang pinakamataas na lakas sa pakikipaglaban. Tiwala sa kanyang mga kakayahan, hindi natakot si Xiam kahit na si Severin ay may katulad na antas ng tagumpay. Pagkatapos ng lahat, si Severin ay nasa loob lamang ng higit sa 2 buwan, at malamang na siya ay nasa level 2 o level 3 Supreme Saint. Ang paglulunsad ng palihim na pag-atake kay Severin ay walang alinlangan na magreresulta sa isang matinding pinsala. Ang kumpiyansa na iyon ang dahilan kung bakit naglakas loob si Xiam na hamanin si Severin. Ang paglusot sa level 4 Supreme Saint sa loob ng 2 buwan ay hindi narinig, kahit na para sa isang taong may banal na konstitusyon. Gayunpaman, habang ang nagyayelong enerhiya ng espada ni Xiam ay papalapit sa katawan ni Severin, mahinahong inabot ni Severin at sinalo ng kanyang mga daliri ang liwanag ng espada. Imposible. Bulalas ni Xiam habang nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Walang kahirap-hirap na naharang ni Severin ang isang pag-atake na kahit isang level 5 Supreme Saint ay hindi mangangahas na maliitin. Maghiwa-hiwalay. Mahinahong sabi ni Severin,
at ang malamig na ilaw ng espada ay nabasag sa ilang piraso na may matunog na putok. Ang pisikal na lakas ni Severin ay maihahambing sa isang dragon, at madali niyang haharapin ang lumilipad na mga pira-piraso ng espada. Habang nabasag ang liwanag ng espada, umatras si Xiam na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Sa kabila ng pagiging ikasampung ranggong piling disipulo ng Grundy Uno Sect, mabilis niyang naiayos ang kanyang diskarte at naglunsad ng agarang pag-atake kay Severin. Nais niyang makisali sa malapitang labanan at sakupin ang pagkakataong mag-mount ng sneak attack. Gayunpaman, si Severin ay mas mabilis kaysa kay Xiam at naisara ang distansya sa isang kisap mata. Isang malakas na kalabog ang naganap habang si Severin ay naghagis ng suntok na may apoy na nag-aapoy na parang sumisikat na araw. Ang matinding puwersa ay tumama sa sako ni Xiam. Sa pagpapatatag ng kanyang sarili, si Xiam ay bumulong sa hindi makapaniwala habang ang takot ay gumagapang sa kanya. Isa ka na ba ngayong level 4 Supreme Saint? Ang mga nanonood malapit sa arena ay nagsimulang mapagtanto na si Severin ay may isang pambihirang antas ng pagkamit. Paano siya nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa level 4 Supreme Saint sa loob lamang ng 2 buwan ng pag-iisa? Hindi nakakagulat na ang ating pinuno ng sekta ay gumawa ng eksepsyon para sa kanya at itinalaga siya bilang ika-6 na pangunahing disipulo. Hihihi. Hindi magandang ideya na tumakbo bago ka makalakad. Tiyak na uminom siya ng ilang mga table tasks bago ang kanyang tagumpay. Iyon lang ang paliwanag para sa ganoong kabilas na pag-unlad. Inabot ako ng halos 1 taon bago ako makapasok sa level 4 Supreme Saint nang sumali ako sa sekta, at maging si Raymond ay kailangan ng 4 na buwan para umunlad mula sa level 1 hanggang level 4 Supreme Saint. Namangha si Xiam sa mabilis na pagsulong ni Severin. Sa pagkakaalam niya, nagawa lamang ni Severin na maging Supreme Saint sa sagradong lawa 2 buwan na ang nakakaraan. Nagawa ni Severin na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa level 4 Supreme Saint sa nakalipas na 2 buwan. Bagamat nabigla si Xiam doon, inayos niya ang kanyang pag-iisip para harapin ang sitwasyong nasa harapan niya. Pinunasan niya ang dugo sa labi at malamig na deklara. Wala kang iiwan sa akin na pagpipilian. Pagkatapos ay inilabas ni Xiam ang isa sa kanyang mga table tasks at kinain ito. Ang tableta ay nagbago sa isang surge ng makapangyarihang espiritual na kapangyarihan sa paglunok, at ang pagkamit ni Xiam ay mabilis ding umakyat. Sa loob ng ilang segundo, hindi lang siya naka-recover mula sa kanyang mga sugat kundi itinaas pa niya ang kanyang pagkamit sa level 6 Supreme Saint. Ang biglaang pagsulong ay pumukaw ng pananabik sa mga manunood malapit sa arena. Di nagtagal, natukoy ng mapagmasid na mga alagad ang tableta na ginamit niya. Hindi ba iyan ang Savage Repeal? Sinisikap ni Xiam na talunin ng mabilis si Severin. Hindi ko akalain na gagamit siya ng isa sa pinakamahalagang 6th grade medium rank na table task. Ang pil na ito ay mabilis na nagpapagaling ng mga pinsala at may kakayahang pahusayin ang pagkamit ng isang tao sa isang antas. Pinandilatan ni Xiam si Severin. Kahit na ang kanyang kasalukuyang pagkamit na level 6 Supreme Saint ay artificial na pinalakas ng Savage Repeal at maaari lamang niyang mapanatili ang pinalaki na estado sa loob ng limitadong panahon, gayunpaman ay may tiwala siya dahil sa malaking agwat sa pagitan ng bawat yugto ng antas ng Supreme Saint. Nang masuri ang antas ng tagumpay ni Severin sa kanilang nakaraang labanan, napagpasyahan niya na hindi posibleng manalo si Severin laban sa isang level 6 Supreme Saint sa kabila ng medyo nakakagulat na pag-unlad mula sa antas ng 1 hanggang sa antas ng 4 sa nakalipas na 2 buwan. Pinunasan ni Xiam ang dugo sa kanyang bibig at ngumiti ng manak. Hindi ibig sabihin na ikaw ay isang level 4 Supreme Saint na malakas ka. Isa ka lang mahina sa harap ko. Ang kanyang marahas na aura ay tumama sa mga manunood kaya't marami ang naghahabol ng hininga. Napailing ang karamihan sa pagkabigo na para bang nakikita na nila ang pagkatalo ni Severin. Tapos na si Severin. Baka hindi na siya makaligtas sa labanan laban kay Xiam. Akala ko ay may ipapakita siya pagkatapos niyang makuha ang aming pinuno ng sekta na gumawa ng exception para sa kanya at italaga siya bilang ika-6 na pangunahing disipulo. Nakakahiya na wala siyang magagawa para sa kanya. Nahaharap sa napakalakas na lakas ni Xiam, tumayo si Severin na kasing taas at hindi natitinag na parang bundok. Napangiti siya ng mahina at nagtanong.
Gusto kong subukan ang lakas ng isang level 6 Supreme Saint. Sa susunod na sandali, isang pagyanig ang umalingaw sa kawalan, na sinamahan ng isang dumadagandong na alingaw. Inilabas ni Severin ang kanyang espiritual na enerhiya, na tila higit pa kay Siyam. Ang kanyang lakas ay tumaas ng husto pagkatapos ng kanyang pambihirang tagumpay sa Level 4 Supreme Saint, hindi pa banggitin ang kanyang masipag na pag-aaral ng mga diskarte sa Star Grade ng Grundy Uno Sect at ang Grundy Uno Treasured Notes. Sa kabila ng pagiging dalawang antas na mas mababa kaysa kay Siyam, tiwala siyang makikitungo ng walang kahirap-hirap kay Siyam, lalo na't mayroon siyang dalawang espiritual na kayamanan sa kanyang pagtatapon. Ang matinding pagdagsa ng espiritual na enerhiya ay maaaring maramdaman kahit ng ilang elder na nasa malapit na lugar. Marami pang iba ang naakit sa mga nangyayari sa arena. Malungkot ang ekspresyon ni Siyam nang maramdaman niya ang lumalakas na kapangyarihan ni Severin. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang anit, at agad niyang naisip ang umatras. Ang pag-aalinlangan ni Siyam ay nagudyok kay Severin na umiling sa panghahamak. Mahina ka, sa lakas at sa puso. Sumunod si Severin nang may pag-atake. Ipinatawag niya ang kanyang Scarlet Sky Sword at umindayog pababa, na nagdulot ng nagniningning na liwanag ng espada na nagpapaliwanag sa kalangitan tulad ng araw sa hapon.